Sandro Mulak, binaba po yung pantalon ko tapos sobrang laswa po. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Maluha-luha na naman. Si Sandro Mulak nang muling umarap sa Senate hearing ngayong araw, August 27, sa pamamagitan ng virtual meeting. Dito muli niyang binalikan ang ginawa umanong panghahalay sa kanya ng dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Tanging si Nunes lamang ang umarap sa pagdinig ng nakakulong pa rin sa detention center ng Senado. Wala sa hearing si Cruz dahil naka-confine ito sa St. Luke's BGC sa Taguig City. Pinangunahan pa rin ni na Senator Robin Padilla at Senator Jingo Estrada ang hearing ng Committee on Public Information and Mass Media, kung saan present din ang ama ni Sandro na si Nino Mulak at ang aktor singer na si Gerald Santos sa isang bahagi ng hearing. Ikwento nga ni Sandro ang nangyari sa kanya noong July 21 sa loob ng hotel ni Nunes at Cruz. It just happened after the Jamie Gala. Pagpunta ko po ng room nila, yun na nga po. Nakita ko po si Sir Jojo at saka si Dodi Cruz. Si Dodi po lasing na lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dodi. Tumayo po si Dodi sa bed tapos pinapakilala po ako ni Sir Jojo. Si Sandro ito anak ni Ninyo. Magaling na artist ito, magaling na kontrabida ito. Ikakas ko ito soon. Ganun po ang usapan ganyan. Tapos inabutan po nila ako ng wine. Pinainom po ako ni Sir Jojo ng wine. Then nag-abot nga po siya ng 500 bells sa akin. Then may nilagay po siyang white substance doon po sa table ng hotel sa laysay ng aktor. Tapos ayan po, tinuruan niya ako kung paano gamitin po yung substance. Nauna po silang sumingot ni Dodi Cruz. Sila pong dalawa. Din ako po yung pinasunod nila. Din after ilang minutes, hinila po ako ni Sir Jojo sa kama. Then si Dodi Cruz po tinanggal po yung polo ko. Bigla po niyang napapikit si Sando at parang hindi na kayang ituloy ang pagsasalita. Makalipas ang ilang segundo, bigla po niyang sinak yung nepos ko parihas. Sobrang sakit po. Then si Sir Jojo po binaba yung pantalon ko. Tapos sir, sobrang laswa po. It's gonna be tuluyan ng bumigay ang binata kaya sumingit na si Senator Jinggoy. Titok Torns, sabi ni Senador, yes po your honor. Pagsang-ayon ng anak ni Ninyo. Samantala maraming tao. Tanong si Senator Jinggoy na hindi sinagot ni Nunes. Kaya naman nagalit na naman ang aktor at politiko sa akusado ng sinampahan ni Sandro ng kasong rape at acts of lasciviousness. Kasama si Cruz sa Department of Justice. Ang palaging sagot ni Nunes ay, I would like to invoke my right to self-incrimination, your honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Matapang itong sumagot-sagot kay Jingo. I don't think it's fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination. Your honor, wala pong pilitan. Hindi naman po tayo korte. Nayabangan naman si Senator Jinggoy kay Nunes na sumagot pa ng hindi ako mayabang, your honor. May karapatan din po akong constitutional. Buwelta ng Senado. I know your rights, na sinagot uli ni Nunes, yet you have to detain me for 8 days, your honor. Pasigaw ng sagot sa kanya ni Jinggoy, I will still detain you. For just exercising my constitutional rights, you continue to detain me. I think it's injustice. Hirit pa ni Nunes, I know your rights, siya'y uli ni Senador. Na sinabing kumuha na lang daw ng court order si Nunes kung gusto nitong makalabas sa detention center ng Senador. At sa kabilang banda, Jinggoy bad trip uli kay Jojo Nunes, kulong pa rin sa Senado. Uminit na naman ang ulo ni Senator Jingo Estrada dahil sa patuloy na pagtanggi ng Jamie writer na si Jojo Nunes ang sagutin ng mga tanong sa Senate hearing. Ngayong araw, ipinagpatuloy ang pagdinig sa Senado tungkol sa mga kaso ng sexual abuse sa mundo ng showbiz, kabilang na ang kaso ng panghahalay kina Sandro Mulak at Gerald Santos. Isa sa mga inireklamo ni Sandro ay ang independent contractor ng GMA na si Jojo Nunes na muling ang humarap sa Senate hearing kaninang umaga para sa kasong sinampal laban sa kanya ni Sandro. Nakadetain pa rin si Nunes at ngayong araw nga ay pinag-utos ni Senator Jinggoy na manatili sa detention center ng Senate of the Philippines si Nunes.
Kitang-kita na naman ang pag-init ng ulo ng aktor at public servant dahil dito isa sa mga tanong ni Jungkook kay Nones kung natulog na sila ng isa pang akusada na si Richard Cruz pagkatapos umalis ni Sandro sa kanilang hotel room. Ibig sabihin, nung umalis si Sandro, di nyo alam kung gising kayo o tulog kayo ganoon. This is a very ridiculous. Di mo alam na umalis si Sandro ang sabi pa ni Jinggoy. Matapos sumanggi si Nones na magsalita. Your Honor, everything we say here may be connected to the facts of ongoing case. Sagot ni Nones, I reiterate that you still be detained here, sabi ng senator. These are now details of the case, Your Honor. I invoke my right to self-incriminations. You get a court order for you to be released here. Ang pisigaw ng pahayag ni Senator Jinggoy. Nabigay din ng mga karagdagang impormasyon si Sandro sa naganap na hearing at patuloy na pinandinigan ang sexual abuse case na isinampa niya laban sa kina Nunes at Cruz. At sa kabilang balita naman, Gerald Santos pinangalanan ang nanghalay sa kanya. Handa na ako. Diretsahan ng pinangalanan ni Gerald Santos ang musical director na umano'y nanghalay sa kanya noong 15 years old pa lamang siya. Bumalik ang singer-actor sa pagdinig ng Senado ngayong araw sa pagpapatuloy hearing tungkol sa policies of television networks and artist management agencies in relation to compliance of abuse and harassment. Ito ay sa pangunguna pa rin ni Senator Robin Padilla at Chingo Estrada na umaasang kahit papaano ay may magandang resulta ang ginawa nilang investigasyon. Sa unang bahagi ng pagdinig, muling isinalaysay ni Gerald ang ginawa sa kanya ng inakasahang musical director na naging bahagi ng singing competition na sinalihan niya sa Jamie 7. Ilang taon na ngayon ang nakakaraan. Ayon kay Gerald, desidido na siyang kasuhan ang taong nanghalay at nang abuso sa kanya. Ngunit pinag-aralan pa rin daw ng kanilang legal counsel kung rape, child abuse at sexual harassment ang isasampa nilang asunto. Ayon pa sa Broadway star, sa kabila ng nangyari sa kanya, patuloy pa rin daw siyang tumatanaw ng kapuso ng utang na loob sa James 7 dahil sa naturang network na naman daw sila nagsimula at unang nakilala. Ulitin ko po, hindi na po ako makikilala at magkakapangalan po sa industriya kung wala po ang GMA. Until now, proud po ako na ako po ay isang naging kapuso. Pahayag ni Gerald sa naganap na pandinig. Isa pong kaluwagan sa akin ngayong araw na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago, kung sana lamang po ay napagbigyan ang aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaaring noon pa po ay nagkalakas loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang umpunan. Gayunpaman ay maraming salamat po sa GMA sa action po na kanilang ginawa sa complaint na dinulog ko ang tanggalin sa network ng taong aking inakusuhan. Yung resulta pa rin po ng investigasyon na yun. 19 years ago ang aming hinihiling na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag-build up ng case. Pahayag ng binata. Ito naman ang mensahe niya sa GMA Network. Pero hindi ko tirain ang dungisan ng magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi po ito laban against GMA kundi sa mga taong gumawa ng kahalayan at kasamaan.